saganang mamamayan ni Marcoleta. Nasyak ako, no? Ang dami palang revelasyon. Ang dami po pala nating hindi nakikitang kaganapan doon po sa habang nagaganap, no? Una pong sinabi ni Marcoleta, siya talaga yung punteriya. Ayan, tama yung hinala natin, di ba? Si Marcoleta talaga ang punteriya, collateral damage lang. Maganda lang magsalita si Marcoleta eh. Pero nakita na natin yan eh. Okay, ang tinatahak ni Marcoleta, papunta sa kasagutan. Ngayon, ang tinatanong, pinapalabas nila, mali na kasi yung tinatahak eh. Dapat kasi ang investigasyon sa Senado ay para lang sa in aid of legislation, di ba? Actually, si Marcoleta yung bumabanat ng ganyan eh. Nung nag-iimbestiga pa yung mga binabanat, sari-saring investigasyon pa po sa mga Duterte, ang ginagawa ng mga congressman, siya po yung nagko-question yan. Kino-question niya yung mga kapwa niya congressman, anong batas yung gagawin natin? Bakit tayo nag-iimbestiga ng ganito? Pero, it may appear na prosecution na nangyayari, kasi yan yung kaibahan ng Blue Ribbon Committee. Ang kaibahan po ng Blue Ribbon Committee sa ibang committee, focus lang talaga yung ibang committee sa paggawa ng batas. Ang Blue Ribbon Committee po, talagang yan yung committee na nagbabantay, nag-iimbestiga ng mga pagkakamali, mga malfeasance, misfeasance, at malfeasance ng mga tao sa gobyerno. Nakikimalfeasance. Sila po ang tumitingin, sa madaling salita, kung ang ginagawa ng mga ahensya o mga tao ng gobyerno ay mga umaayon sa batas yung ginagawa nila. Yun po. Special committee po yan na mag-iimbestiga ng mga tauhan ng gobyerno. Kaya hindi po maiiwasan na talagang kung iimbestigan mo ang katiwalian, matutuklasan mo yung dapat talaga matuklasan mo yung mga mastermind yan, kung sino yung, hindi mo maiiwasan eh. Kasi yan yung trabaho ng Blue Ribbon. Alamin kung may katiwali ang ginagawa. Obvious naman na may katiwalian eh. Kung very obvious na may katiwalian, ang gagawin mo lang ba gagawa ng batas? Tignan po ninyo yung tunguhin. Sabi nga ni Marcoleta, saan ba patungo ngayon? Kung mali ang kanyang pinatutunguhan ng investigasyon, saan ba papunta yung investigasyon nila Soto, nila Lacson? Para magka-ideya po tayo, ano po yung sinasabi dito? The Senate will continue investigation in the country's flood control mess. Yan. So, ibig sabihin, itutuloy-tuloy po nila. Pero, ito po ang pagkakaiba. We will continue in aid of legislation. No? Tuloy pa natin. As the new chair of the Independent Commission has a separate task, but it will complement the Senate Blue Ribbon. We must coordinate closely. So, eto itinatayo pa lang o nakatayo na, makikipag-coordinate sila. Kita mo yung tunguhin? Senator Lacson at sa napakahusay na Tito Soto, no? Sa napakagaling mag-isip na Tuta Soto, Tito Soto pala. Sa napakahusay na Tuta Soto, makinig ka. Ang Senado ay separate. Meron tayong 3 co-equal branches of government. Separate kayo sa administrasyon. Hindi kayo tauhan ni BBM. So, ibig sabihin, ang inyong investigasyon, Tuta Soto, ay dapat separate. Hindi lang kayo complementary. Magkaiba. Nauna nga kayo mag-imbestiga eh. Dapat, yan yung problema eh.
Kung mali pala si Marcoleta, at least meron siyang tunguhin. Eh kayo, ano tunguhin nyo? Collaboration sa gobyerno? O, asan na yung check and balance? Wala. Kung kayo ngayon ko lang po narinig na mag-iimbestiga ang Senado para magtutulungan sila ng investigasyon ng gobyerno o ng administrasyon o ng executive. Mali po. Iba po kayo. Hiwalay po kayo. Kaya very basic po. Hindi niya naunawaan ng Tuta Soto o Tito Soto pala. Nakakalito yung mga numero ngayon eh. Ay, ng mga mga letra, naghahalo-halo eh. Oh. Hindi mo alam yun? Hindi kayo po pwedeng taga-suporta lang nun. At hindi nyo rin pwedeng inihahayag ng hayagan. Dapat separate po kayo. O sige, tuloy natin. Mali din na sabihin na namamali si Marcoleta. Tamang in aid of legislation. In fact, may 10 na siyang gagawing batas. Oh. 3 araw pa lang na pandinig, 10 na yung batas na gagawin ni Marcoleta. Okay, dito po sila nagtalo-talo. Talagang dito po lumabas yung pagkatuta ni Tuta Soto eh. Tito Soto pala, I mean. Yung kay Bryce Hernandez po. 'Di ba? Talagang nagtalo-talo sila, hindi ayaw pumayag ni Marcoleta eh. Nang masusunod, ay yung House of Representatives. Bakit hindi nakabalik sa Senado, hiniram lang nila? 'Di ba? Eh sinabi raw, nagre-request daw, merong may video yung kay Garbin na pinangakuan ni Garbin to si Bryce Hernandez na poproteksyonan siya. Paano niya poproteksyonan niya? Under protection niya na Senate. 'Di ba? Magsasalita daw si Bryce, pero poproteksyonan siya ng House. Doon po 'yun eh. Habang hiniram lang nila at pumayag si Tito Soto. Alam nyo katwiran ni Tito Soto? Eto, sinabi nanganganib daw yung buhay kasi. Nanganganib ang buhay kung dito ibabalik sa Senado. Bakit? Para mong sinabi na hindi kayang makinig kayo, lahat kayong mga senador. Hindi nyo ba kayang pangalagaan yung inyong kinokontempt? Hindi nyo po ba kayang pangalagaan? Nakakahiya kayo. Magkukontempt kayo, hindi nyo pala kayang pangalagaan. Di ba? Huwag daw hayaan mag-live. Oy, mag-live daw kaya nakikinig kayo sa akin. Mag-likes po kayo. Okay. Nakakahiya. Isa pa. Sinabi may bintang si Soto na inedit daw yung inedit daw yung kay Diskaya. Patunayan mo raw, sabi ni Marcoleta. Sino sa mga taga-House of Representatives at sino sa taga-Blue Ribbon Committee ang nameke, inedit? Sino yung nag-edit? Marami siya eh. Ito, mga realization to mamaya na yung kay Boying. Dito muna. Marami daw dissatisfied sa direksyon ni Marcoleta. Sino-sino mga senador ang dissatisfied? Hindi po ba mas nakakadismaya na ang Senado ngayon ay lumalabas na sunod-sunuran lang kay Martin? Hindi po ba mas nakakahiya yung direksyon ng Senado ngayon na kayo ay tuta lang? Mas gustong protektahan yung mga congressman kaysa mga senador. Alam nyo, totoo yun eh. Inakusahan
ayaw maniwala, ayaw paniwalaan ni Tito Soto yung mga testigo ng Senado, yung mga diskaya. Testigo niyo yan eh. Mas gusto pa nilang yung testigo ng House of Representatives ang paniwalaan. Sa usapin ng mga senador ay sangkot at ang mga congressman ay sangkot. Sabi ng diskaya, mga congressman yung sangkot. Nagtataka raw sila, tila inedit dahil bakit walang senador na sangkot. Sabi nga ni Marcoleta, paano namin i-edit yan? Yan yung pinirmahan ng mga diskaya. Okay. Kaya daw pumayag na wag ibalik sa Senado si Tito Soto dahil nanghiram nga sila ng ano. Kita nyo kakatwiranan mo yung napakatalinong tao, lalabas talaga pagkabobo mo. Hindi ko sinabi si Tito Soto yun, Pinangangalandakan ko si Tito Soto yun. Puta. Lalabas talaga mga bobo, pagkabobo mo, pagka yung mabababaw na katwiran. Bakit daw pinahiram? Bakit daw pumayag na wag ibalik sa Senado? Kasi daw, eto katwiran, paano kung tayo naman ang manghiram sa Senado ng kinontempt nila? Paano daw pag tayo naman daw ng hiram, silang mga senador naman daw ng hiram ng kinontempt ng House of Representatives? Katwiran ba ng matino yan? Kaya ka papayag sa request ni Martin dahil baka manghiram ka balang araw, hindi ka pahiramin? Ano yung gunting? Kaldero ba yung hinihiram mo? Di ba? Makikita nyo po Kitang-kita, kaya ka sumunod dahil tuta Soto ka. Hindi ka sumunod dahil pwede mo makatwirang kay Marcoleta yan. Na baka meron silang iko-contempt o kinontempt, tapos hiramin nila testigo, hindi rin ipahiram kung hindi sila papayag na huwag ibalik sa Senado. Imagine, katwiran ba ng Senate President yan? Kasi, pag hindi ako sumunod kay Martin, baka pag tayo ay nanghiram balang araw sa kanila, hindi rin tayo pahiramin. Ano ba yan? Kaldero ba hinihiram nyo? Hindi kita pahiramin ng kaldero kasi hindi mo rin ako pinahiram. Ganun ba yun? Ano sagot sa kanya ni Marcoleta? Hindi ako manghihiram ng testigo sa HOR. Kaya kong humanap ng sarili kong testigo. Boom! Sabog. Ganito na lang dapat sagot mo doon, Tito Sen, Nyehehe! Yun lang kaya mo, di ba? Nyehehe! Barado ka. Hindi naman ako manghihiram May kakayahan akong maghagilap ng sariling testigo. Kaya daw siya sumunod kay Martin dahil baka daw manghiram naman yung Senado, hindi pahiramin. Kaya ka sumunod dahil tuta ka. Umamin ka, sumunod ka. Kalawa. Ito ang tanong ni Marcoleta. Bakit hindi mo siya kinonsulta? Ako chairman Ako nagpakulong dyan Ako nag-contempt dyan. Hindi pala ako. Yung committee namin na nag-contempt. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Ako chairman. Ano sagot? Alam mo kung ano sagot niya, Hindi kita kinonsulta kasi Senate President ako. Wow! Napaka-arrogante. Hindi kinonsulta na si Congressman Marcoleta kahit yung committee niya, yung nagano. Kaya yung sagot niya, di ba? Yung sagot niya dun sa nagtatanungan na, teka, sino na ba ang committee chairman?
Gusto niyang palabasin na hindi na committee chairman nung nagpa siya sa... Ano sabi ni Marcoleta? Hindi. Ayan, nasa dyaryo. Nasa dyaryo na 2:15 p.m. Nakalagay na sa dyaryo na pumayag siya sa request ni Martin na makulong sa Campo Crame. Sabi ni Marcoleta to, ha? Alas 2. Natanggal yung pagiging chairman niya, alas 5 pa. Ano na una? So, ibig sabihin, nagpasya siya na dalin sa may Campo Crame si Bryce Hernandez, hindi niya kinonsulta yung chairman. Sabi kasi, Senate President ako eh. Bakit kita kukonsultahin? Senate President ako. Anong sabi ni Marcoleta? Ito po ang sinabi ni Marcoleta. The committee alone ang magpapasya lang, walang kinalaman ng Senate President. The committee alone. Tanging yung committee, Red Ribbon Committee, Red Ribbon. Tanging Blue Ribbon Committee lang. Ha? Tanging Blue Ribbon Committee lang ang magpapasya kung ililipat si Bryce o hindi. Gumawa ng hakbang si Tuta Soto, nang hindi kinonsulta yung chairman. Siya pa chairman at that time. Di ba? Pahiya. Ngayon, pumayag na raw siya na naisip ni bilang compromise para hindi mapahiya si Martin. Nag-compromise na lang sila na sa Pasay City Jail na lang. Napasama pa si Bryce. Napunta pa sa tunay na bilanggo. Maganda. maganda na nakakulong ka sa maganda nakakulong si Bryce Hernandez sa Senate. Nag-request na hawakan ng hindi pumayag si Marcoleta. Pasay City Jail na lang. Pumayag na si Marcoleta. Napasama pa. Sa tunay na kulungan pa ang bagsak.